Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Salem. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bacolod. Nang mga panahong ito, may dalawang magkapatid sa isang baryo ng Bacolod. Sila na lamang ang magkasama sa buhay. Maagang nawala ang mga magulang dahil sa isang malagim na aksidente. Ngunit kahit ganun, nagpatuloy pa din naman sila sa buhay. At kahit magkaiba man ang paniniwala at prinsipyo, magkasundo pa rin naman ang magkapatid. Hoy Salem, umaga pa lang nag-iingay ka na dyan . Ano naman ba yung ginagawa mo? Meron ka bang pinaghahandaang digmaan? Panay na lang yung paggawa mo ng iba't ibang klaseng patalim . Wika ni Adam sa kapatid na si Salem. Kasalukuyang nagpapanday ito ng mga patalim. Kaya maya't maya ang pukpok nito sa bakal. Bukod doon, inuukitan pa ng binata ng dasal ang patalim para mas lumakas ang bisa. Nasiingay kung ibubuka mo pa yung bibig mo, kuya. Bumalik ka na nga lang sa pagtulog. Hindi pa naman oras para gumising ka . Tugon ni Adam. Nas ginagawa lamang ang tingin. Hindi na nag-abalang lingunin ng kapatid. Paano ba naman makakatulog ? Ang ingay-ingay mo dyan . Parang nababaliw ka na sa lagay na yan, Salem . Habang lumalaki ka, kung ano-ano yung ginagawa mo, hindi na kita maintindihan. Diyos mio kang dimuho ka. Pati orasyon inuukit mo sa bakal . Bakit mo naman pinupuna ang ginagawa ko, kuya? Hindi nga kita pinapakialaman . Kasi naman, kapuna-puna. Kung ang bahagi ng nasirang bubong natin yung pinupukpok mo, di sana, natuwa pa ako sa'yo. Tsaka para saan ba yung ginagawa mo? Di ikaw sana ang gumawa, kuya. Para mas maganda. Yung kusina na lang yung atupagin mo. Para makapagkape tayo pagkatapos ko rito. Ba't ang kapal na mukha mong utos-utusan ako . Mas mabuti nga ako na ang mag-utos sa'yo. Kasi ako yung nakakatanda sa atin . Maya ka naman sa kuya mo. Kung susundin mo ang sinabi ko, kuya, bibigyan kita ng pangsugal mo mamaya. Narinig ko pa naman, may sabo ngayong hapon . Syempre, ipagtitimpla kita ng kape. Lulutuan na rin kita ng agahan mo. Ano ba ang gusto ng pinakamamahal kong kapatid? Biskwit o tinapay? Bibilhan pa kita sa tindahan. Pag-uusap ng magkapatid. Natawa na lamang si Salem sa sinabi nito. Ay nako, ikaw talaga, kuya. Kapag usapang sugal ang dali mong kausap. Tinapay, kuya, ha? Yung hindi sana matigas. Ang hirap nung nguyain . Hoy Salem, tandaan mo, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. O siya, pupunta na akong kusina para makapaghanda. Bilisan mo na dyan. Wika ni Adam. Napailing na lamang si Salem. Tinapos na rin ang pag-ukit sa mga patalim. Nagpunta na sa lamesa para makapagkape. Habang kasalo si Adam, napag-usapan nila ang nasagap nitong balita. Alam mo, pagpunta ko ng tindahan, naabutan kong nagkukumpulan yung mga tsismosa. Ginawa ba namang pulutan yung nangyari sa kabilang bayan? Masyado na yung malayo pero umabot hanggang dito yung balita. Tungkol daw sa mag-ina na inatake ng aswang
Parehong nasawi. Yung bata natagpo ang wala ng dugo sa katawan. Nakabukas pa yung tiyan. Ganon din yung nanay. Nag-iisa lang yung bahay sa gitna ng malawak na talahiban. Kaya yun, walang nakasaklolo. Pag uwi ng asawa galing trabaho, ayun, wala nang naabutan. Nakakaawa. Pagsasalaysay ni Adam. Natigilan sa paghigop ng kape si Salem. Napatitig sa kapatid. Napahugot ng hininga nang maramdaman ang sakit ng pagkawala. Pinuna naman ito nang mapansin ni Adam. O Salem, kung makabuntong hininga ka parang sobrang lalim naman ang iniisip mo. Higupin mo na nga yung kape. Lalamig na yan. Kuya, wala ka ba talagang nakuhang impormasyon tungkol sa aswang na sumalakay? Kwento mo, para may ideya ako kung gaano kabigat ang igaganti ko. Kung sakaling magkasalubong kami. Ay sus, umarangkada na naman yung pagiging manunugis mo. Manahimik ka nga dyan. Dito ka lang sa bahay ngayong araw. Bigyan mo naman ng halaga ang tahanang to. Palagi mo na lang iniiwan eh. Bata ka ba? Pero matuto ka pa rin magpahinga. Libangin mo ang sarili mo. Huwag mong sayangin yung kabataan mo sa walang kabuluhang bagay. Gusto ko lang namang tumulong, kuya. At para saan pa yung pagiging manunugis ko kung wala akong gagawin? Hindi ba? Sige na, kuya. Ikwento mo ang lahat ng nalalaman mo. Sige na. Dadagdagan pa kita ng pang-inom at pang-tabako. Wika ni Salem. Sabay abot ng ipinangakong pera sa kapatid. Abay oo naman. Ang nadinig ko, isang tiktik ang sumalakay. May bali-balita pang kakilala lang ng biktima at nasa kaparehong baryo nakatira. Isang lalaki. Yun lang naman yung nakuha kong impormasyon eh. Tugon ni Adam. Kagading kinuha ang pera sa bulsa. Kuya, iarkila mo ako ng motorsiklo mamayang hapon. Pupunta ako roon para makapagtanong. Igaganti ko na rin ang mag-ina sa sinapit nila. Nakakaawa talaga. Hoy Salem, yan ang hindi pwede. Kagabi ka nga lang dumating eh. Aalis ka na naman. Dito ka na muna sa bahay kahit ngayong araw lang. Hindi ito isang libingan. Nadadalaw-dalawin mo lang. Iarkila mo na ako, kuya. Kung ayaw mong bawiin ko yung pangsugal at pang-inom mo mamaya, huwag mo na nga akong kontrahin. Alam ko ang ginagawa ko, kuya. At nag-iingat naman ako. Basta mamayang hapon, ipasundo mo ko rito. Yung mura lang ang singil para makatipid ha. Wika ni Salem. Napabuntong hininga na lamang si Adam. Kapag ganitong usapan, hindi na mapipigilan ang kapatid. Nang mga sumunod na oras, binalikan ni Salem ang ginagawang patalim. Gumagawa ito ng 4 na sibat. Isa-isang inuukit dito ang mga letra ng orasyon. Maingat ang paglapat ng pait at pagpukpok ng martilyo upang maging maganda ang resulta. Nang matapos, kagad itong itinabi sa iba pang nagawa ng araw na yon. Napangiti naman si Salem habang nakatitig sa nagawang mga patalim. Aba, ang ganda ng ngiti ah. Akala mo nanalo sa pasugalan. Nga pala, si Rico pala yung pinag-usapan ko ha. Siya lang yung kilala ko may motorsiklo eh. Nasa labas na yon. Papauwiin ko na ba? Hindi ka pa naghahanda eh. Wika ni Adam. Alam mo kuya, ang hilig mong umiksena eh no?
Kumatok ka nga muna bago pumasok. Nanggugulat ka eh. Paghintayin mo lang sandali. Magbibihis lang ako. Pakibalot sa tela yung 4 na sibat ko. Dadalhin ko ang mga yan. Gulat namang napatingin ang kapatid sa naging utos nito. Ano ka mo? 4 na sibat? Eh bakit naman? Kulang pa ba yung itak na balagi mong dala? Ito talagang batang to. Imbes na manatili sa bahay, mas gusto pang gumawa ng kalokohan sa labas. Wika ni Adam. Ngunit tinitigan lamang ito ng masama ni Salem. Naintindihan naman ng nakakatandang kapatid ang tingin. Kaya wala nang reklamong sumunod. Binalot ng makapal na tela ang 4 na sibat. Maingat na isinlid sa isang bayong at naunang ikinarga sa likurang bahagi ng motorsiklo. Pati ang binatang driver napatanong sa kanya. Sinenyasan na lamang ni Adam na tumahimik kung ayaw makatikim ng salita mula kay Salem. O siya, lalakad na ako kuya. Huwag mo na akong hintayin mamayang gabi dahil hindi ako uuwi. Baka bukas, pero hindi ko rin sigurado ha. Kaya mas mabuting isipin mo na lang ang sarili mo. Wika ni Salem. Talagang hindi kita iisipin no? Napakapangit kaya ng mukha mo. Pagka-uwi mo, huwag kang makakalimot na magdala ng tabako ha. Malapit nang maubos yung sakin eh. Abat, puno pa nga ng tabako yung lagayan natin. Ang ingay mo kuya. Alis na ako. Umandar ka na bata. Tayo na bago makaisip ng kung anong ipapadala yung damuhong yan. Wika ni Salem. Makalipas lamang ang ilang sandali. Nakarating ang binata sa mismong tahanan ng biktima. Hindi pa rin nakaburol ang mga katawan dahil sa lala ng kalagayan. Hanggang sa ilang sandali pa, pinasunog na lamang at diretsyong inilibing ang mga abo. Magsasalita na sana si Salem nang biglang pabulong na nagsabi ang binata ng, Manong, biktima po ng aswang niyong mag-ina ng bahay na yan. Balita ko rin po, hindi makausap na maayos yung asawa. Dahil sa nangyari, may nadinig nga po ko na may hinabol yan ng itak. Wala nga po kong ideya kung ano yung pakay nyo pero sigurado ka po ba talagang tutuloy kayo dyan? Ako po yung kinakabahan sa inyo eh. Tanong ni Rico. Rico, mas mabuting bumalik ka na para matulungan mo yung tatay mo sa pag-aalaga ng mga manok. Ayos na ako rito. Huwag mo na akong alalahanin. Tugon ni Salem. Tumuloy na ng tahanan ang binata. Kagad naman siyang sinalubong ng isang lalaki na may bitbit na itak. Masama ang titig nito at nang akma siyang susugurin, dali-dali itong nagpakilala. Sandali lang Manong, kakampi ako at hindi kalaban. Nabalitaan ko ang nangyari sa mag-ina mo. Nandito lang ako para hanapin at tugisin ang aswang na ng biktima. Tutulungan kitang magigante kung hahayaan mo lang ako. Wika ni Salem. Ibinaba ng lalaki ang patalim. Sinuri ng tingin si Salem. Pinatuloy siya nito at sa loob ng tahanan nag-usap ang dalawa. Inok nga pala ang pangalan ko. Taga saan ka? Hindi kita napapansin dito sa lugar namin. Paano nyo pala nabalitaan yung nangyari? Ganun na ba kabilis kumalat ang balita ngayon? Tanong ng lalaki. Natawagin na lang natin sa pangalang Raul. Kung balita tungkol sa aswang, oo.
Isa itong banta sa mga tao kaya pinapakalat upang maalerto ang lahat. Manong, ako nga pala si Salem at isa akong manunugis. Maraming taon na magmula noong sinimulan ko ang tungkulin. Marami na rin akong pinuksang aswang at isasali ko sa listahan ng nilalang na pumatay sa mag-ina mo. Tugon ni Salem. Nagtaka ito sa ipinakitang reaksyon ni Mang Inok. Hindi maintindihan. Dahil makikita sa mga mata ang kagustuhang magigante. Ngunit nakikita din ang pag-aalangan. Pero bata, sa totoo lang, kilala ko yung aswang na yun. Nandito lang siya sa paligid. Meron kaming pag-aaway na noon pang normal na tao pa siya. Tapos ngayon na naging ibang nilalang na. Binabalikan niya ang nakaraan. Ilang ulit ko na siya nakitang umaaligid. Hindi ko naman alam na magiging ganito kasi noong nagbubuntis pa lang naman yung yumao kong misis. Wala namang masamang nangyayari sa amin Ganun ba? Baka namang naghihintay lang ng tiyempo ang aswang na yun Ang narinig ko, wala ka rin sa gabing sinalakay ang mag-ina mo. Yun siguro yung pagkakataong planong sumalakay ng nilalang Pero hindi bali na. Tutulungan kita sa usaping ito. Wika ni Salem. Sa abiso ni Mang Inok, naglatag na mga pangontra ang binata sa paligid. Habang yung apat na sibat naman inilatag niya sa apat na sulok ng tahanan ni Mang Inok. Naglagay pa ito ng lana malapit sa mga bintana at pinto at nagsagawa kagad ng maiksing orasyon. Sa pamamagitan nito, mararamdaman ng aswang ang bahagyang pagkahilot panghihina bilang patikim sa nilalang. Pagkatapos, pinag-usapan nilang muli ang detalyadong deskripsyon ng taong ito. Hindi binanggit ang pangalan upang hindi mabuking ang binabalak. Pagsapit ng gabi, bantay sarado ng dalawa ang buong paligid. Ang orasyon na ginawa kanina ay hindi lamang para magkaroon ng pansamantalang karamdaman ang aswang, kundi para hindi mapakali at hanapin kung sino ang may kagagawan. Katulad ng inaasahan, nakita nila ang isang lalaki na naglalakad sa kalagitnaan ng mga talahib. Hindi ito mapalagay. Panay ang paglingon. Siya nga yun. Parang papunta rito. Ano bang gagawin natin? Baka bigla siyang mag-anyong aswang at sumugod. Wala akong alam sa pakikipaglaban sa ganyang klase ng nilalang ha. Wika ni Mang Inok. Natataranta na ito na mga sandaling yun. Kumalma lang kayo, Mang Inok. Protektado tayo ng mga pangontra. Walang magagawa ang aswang na yan kahit lumapit pa rito. Hindi mo rin kailangang lumaban dahil ako ang haharap sa kanya. Kaming dalawa ang magtotoos. Pero hindi muna ngayon. Wika ni Salem. Naguluhan si Mang Inok sa ibig sabihin ng binata. Ngunit hindi na nakapagtanong nang mapansing may inusal itong dasal. Kasabay naman ito ay ang paglapit ng nilalang. Ngunit dumaan lamang ito na siyang labis na ipinagtataka ni Mang Inok. Tanging siya ang nakita at hindi ang manunugis na si Salem. Nang makalayo na ang lalaki, hindi na nito napigilang magtanong. Teka, bakit parang hindi ka nakita nun? Sa akin lang siya nakatingin Epekto ba yun ng mga dasal niyo? Tanong ni Mang Inok.
Sinadya akong gumawa ng sabulag upang pagtakpa ng sarili ko. Ang punto ng ginagawa natin, makaganti sa kanya. At ang balak ko'y pagdusahin siya ng hindi nalalaman kung sino ang may kagagawan. Nang sa gayon, maprotektahan ka rin. Mas mabuti na nag-iingat. Tugon ni Salem. Napatango lamang si Mang Inok. Buo ang tiwala kay Salem kaya't hinayaan ito sa anumang gagawin. Paglipas ng mga oras, muling nagsagawa ng orasyon ang manunugis. Ganun na lamang ang pagtataka dahil dalawang presensya ng aswang ang nararamdaman. Ang isa ay sa tiktik, habang ang isa naman ay sa gabunan. Malakas ang banta nito kumpara sa tiktik, natapos na sa pambibiktima ng mag-ina. Dahil dito, mas pinagtibay ang orasyon ng mga pangontra para mas mapalakas ang pananggalang. Sa mga sumunod na sandali, lumabas si Salem nang mapansin ang puwersa nito sa paligid. Tulog na ng mga sandaling ito si Mang Inok, kaya siya na lamang ang mag-isang sumuri sa labas. Bit-bit ang sulo at latigo ay dahan-dahang naglibot. Hindi nagtagal, napansin ang taong papalapit. Itinarak sa lupa ang dulo ng sulo. Saka nagmamadaling umusal ng orasyong sabulag. Umabot naman hanggang sa kinatatayuan ang depensa ng 4 na sibat. At nakita kung paano umiwas ang tao nang maramdaman ang epekto sa hangin. Napatitig ito sa tahanan at kapansin-pansin ang galit na naramdaman niya. Habang si Salem sa kabilang banda naman, bahagyang lumapit upang masuri sa malapitan ng nilalang. Isa itong matandang lalaki. May dala pang tungkod at mahina na itong naglalakad. Ngunit hindi matatakpa ng kaanyuan ang tunay na katauhan. Kagad namang nag-usal ng dasal pangontra ang manunugis. Nang madinig ang binabanggit nitong mga kataga, at dahil nakontra, ganun na lamang ang pagkagulat. Napatingin ito sa paligid. Ngunit dahil walang makitang kahit na sino, sinubukan muli nitong magbigkas. Ngunit nakontra na naman ito ng manunugis. Nang hindi gumana ang mga dasal, umalis na lamang ang matanda. Hinayaan na lang muna ito. Dahil ang balak sa ngayon, kilalanin muna kung sino ang mga kalaban. Nasundan ito ng tingin ni Salem. Pagkatapos ay bumaling sa aswang nakakarating pa lang. Ito naman yung tiktik na pumatay sa mag-ina ni Mang Inok. Diyos ko, kakaalis lang ng isa. Meron na naman. Totoo nga talaga yung kasabihan na kung may aalis may darating ano. Kaso, aswang ang mga ito. Naku naman ho, kakatapos lang biktimahin yung mag-ina. Ito uli siya. Hindi ka pa ba nabusog? Grabing sikmura naman yan. Wika ni Salem. Gumapang sa talahiba ng aswang. Atras abante dahil sa depensa ng mga pangontra. Hindi naman mapakali. Panay ang pagwawala dahil sa epekto ng inilapat na orasyon. Nag-iiba ang anyo nito. Mula sa pagiging aswang pabalik sa tao. At babalik na naman sa pagiging tiktik. Na para bang nalilito ito kung ano ang katauhang ibabalandra. Ganyan nga. 2 buhay ang kinuha mo sa tahanang yan. Kaya magdusa ka hanggang sa kamatayan, dito mismo sa bakuran.
nang masaksihan ng lugar na ito ang pagbabayad mo. Hindi inaalis ni Salem ang sabulag, kaya't walang kaalam-alam ang nilalang na nakatingin lamang siya rito. Nilapitan niya ito at gamit ang hawak na buntot pag, ipinulupot sa leeg at sinakal. Nataranta naman ng nilalang at panay ang pagwawala para makaalis. Ngunit mas lalo itong hinigpitan ng manunugis. Tumagal lamang ng ilang segundo at binawian din ng buhay ang tiktik. Ibinuka ng lalaki ang bibig, sabay putol sa mahabang dila. Dahil sa dilang to, maraming buhay ang nabiktima mo. Akin na muna ito ha. Susunugin ko lang. Isasabay sa pagliyab ng kaluluwa mo sa impyernong hayop ka. Wika ni Salem. Bumalik ito sa tahanan ni Mang Inok. Ginising niya ito upang magpatulong sa paglilibing ng bangkay. Walang reklamong sumunod. Natuwa rin dahil sa wakas ay naiganti na ang mag-ina. Kinabukasan, nagpaalam muna si Mang Inok. Napapasok sa tinatrabahuhang construction site sa bayan. Binasbasan ito ni Salem upang kahit papano ay may proteksyon. Hindi nagpakampante dahil meron pang banta ng gabunan. Wala pang ideya ang manunugis kung ano ang ugnayan ng dalawa, kung bakit humantong sa gantong sitwasyon. Kung ako lang ang magpapasya, ipagpapaliban ko muna ang pagtatrabaho. Nailibing na ang mag-ina mo, pero alam kong nasasaktan ka pa rin sa mga nangyayari. Ipahinga mo muna ang damdamin mo, kumbaga. Wika ni Salem. Kung marami lang akong pera pang tustos, hindi na ako papasok eh. Kaso wala. Kahit wala na yung mag-ina ko, tuloy pa rin ang buhay. Kung hindi ako kakayod para sa sarili ko, wala ding mangyayari. Magdadahan-dahan na lang muna ako. Agahan ko rin ang pag-uwi mamayang hapon. Tugon ni Mang Inok. O sige, sandali. Kung sakaling may makasalubong kang matandang lalaki na may daladalang tungkod, umiwas ka muna. Huwag kang makikipag-usap. Lumayo ka kagad. Hindi lang yung tiktek ang nagbabanta sa buhay ng pamilya mo, maging sa'yo. May napansin akong isa pa, kaya kung maaari mag-ingat ka. Gabayan ka nawa ng Diyos at ng aking 4 na sibat. Sige na, lumakad ka na, Manong. Wika ni Salem. At noong siya na lamang ang naiwan, ibinaling ang pansin sa pagriritual. Tinatawag sa pamamagitan ng orasyon ang presensya ng matandang gabunan. Ilang sandali pa, ang katawan ng puno ng saging na nasa harapan ay gumalaw. Senyales na naramdaman ng nilalang ang ginagawang pagtawag. Oh, sa wakas, mabuti naman at sumagot ka. Alam kong may masama kang bala kay Mang Inok. Ano ang sadya mo sa taong yun? Bakit mo binabalak na biktimahin? Ano ba ang naging kasalanan niya para pagbantaan mo ng ganyan ang buhay niya? Tanong ni Salem. Kumuha ng balisong at saka itinarak sa puno ng saging. Narinig ng manunugis ang boses ng pagdaing. Ang dagtang dumausdos mula sa sugat ng puno ang nagsisilbing dugo ng nilalang. Nang walang makuhang sagot, muli niya itong sinaksak. Ano? Ayaw mo ba talagang sumagot? O sige, hindi kita titigilan.
Simple lang ang katanungan ko, ayaw mo pang magsalita. Magdusa ka. Total ito naman ang gusto mo. Wika ni Salim. Mas tinakasan nito ang pagbigkas ng mga orasyon. Kasabay na din ang pagbibigay dasal sa mga pangontra. Dahilan para mas mapasigaw ang nilalang. Kalaunan ay bumigay din ito at nakiusap sa kanya. Tama na. Titigilan ko na si Enoch. Hindi ko na siya guguluhin. Lulubayan ko na. Huwag mo na ako saktan. Pakawalan mo ko sa ritual na ito. Wika ng tinig. Abay dapat lang. Kasi kung hindi, ikakamatay mo ang ritual na ito. Sagutin mo muna ang tanong ko kanina. Ano ang dahilan para pagbantaan mo ang buhay ng taong ito? Tanong ni Salim. Matagal bago nakapagsalita ang nilalang. Dahil hindi na makapaghintay. Muling sinaksak ni Salim ang puno ng saging. At dito na ito napasagot. Manugang ko si Enoch. Ikinasal sila ng anak ko. Pero nang malaman ang tungkol sa katauhan namin, iniwan niya ito at nagpakasal sa ibang babae. Nagpakamatay ang anak ko dahil sa lalaking yan. Swerte siya dahil hindi ko naabutang buhay ang kanyang mag-ina. Buong pamilya sana niya ang pagbabayarin ko. Aray, tama na. Ititigil ko na. Wika ng tinig. Mabuti ngang iniwan ng anak mo. Dahil walang matinong tao ang magpapatali sa katulad yung aswang. Swerte ka mo dahil hindi mo naabutang buhay ang mag-ina. Malas mo lang. Dahil nasa harapan mo ang pumatay sa nilalang na bumiktima sa mag-ina niya. At huwag kang mag-alala. Sasapitin mo ang nangyari sa halimaw na yon. Wika ni Salim. Kinuha niya ang buntot pagi at saka ipinulupot sa kabila ang dulo ng puno ng saging. Dahan-dahan itong hinigpitan hanggang sa masakal. Hindi naman magkamayaw sa pagdaing ang gabunan. Ngunit nakawala ito nang may mambulabog sa ginagawang ritual. Nang sanggawing naantala ay tuluyang matitigil ang buong proseso. Ganun na lamang din ang galit ng manunugis. Dali-daling lumabas at pasigaw na sinalubong ang taga-punerarya. Ano? May ginagawa ako sa loob pero nahinto dahil sa pambubulabog niyo. Ano bang pakay niyo sa lugar na to? Wika ni Salim. Nagkatinginan ang dalawang trabahador. Nagtulakan pa kung sinong sasagot sa kanya. Parehong nakaramdam ng takot sa naglalakihang mata ng binata. O ano? Sasagot ba kayo? O puputulin ko yung mga dila nyo? Bilisan nyo. Dahil may aswang pa akong hahabulin. Gusto lang po naman naming makausap si Mang Enoch Itatanong po namin kung kailan makakabayad ng buo. Doon sa ginamit na ng mag-ina niya. Yan ang hindi ko masasagot. Kumakayod pa si Enoch Balikan nyo na lang mamayang hapon dahil uuwi din yung galing trabaho. Ano? May itatanong pa ba kayo? Tanong ni Salim. Agarang umiling ang dalawang trabahador. Nagunahan pa sa pag-alis ng itaboy ng binata. Bumalik sa pagriritual si Salim. Pero mas lalong nadagdagan ang galit sa mga trabahador. Dahil sa puntong ito ay nakontra na ng gabunan. Ay naku Kung kailan nahuli ko na Saka naman may eksena.
Kaunti na lang sana ang kulang nakawala pa. Kapag nakita ko ulit ang mga yon, sila ang uunahin ko. Kumakatawag parang may sunog eh. Ang lalakas pa ng boses. Wika ni Salem. Hinintay na lamang ang pagbalik ni Mang Inok sa tahanan. Pagdating nito, nakaramdam kagad ang manunugis ng kakaiba. Umuwing sakitin, nangihina at namumutla. Pinagmasdan niyang mabuti hanggang sa makaisip. Dinaman ni Salem ang enerhiya nito. Napakunot noon ng may napansing mali. Sinuri ang mga mata. Dito napagtantong nawawala ang kamalayan ni Mang Inok. Pinahiga niya ito malapit sa pinaglalagyan ng isa sa mga sibat. Pagkatapos, hinayaang higupin ang kumapit na sumpa sa katawan. Hindi nagtagal, nawalan rin ito ng malay. Sige Mang Inok, matulog ka lang dahil mamaya, pagkagising mo babalik ka sa tamang wisyo. Hindi nadala sa ginawa kong ritual ang gabunan na yon. Sinubukan ka talaga. Mabuti na lang binasbasan kita ng orasyong kanina. Kaya hindi ganong umepekto ang sumpang inilapat sa'yo. Matigas talaga ang ulo ng nilalang eh. Pues, bigyan natin siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan eh. Wika ni Salem. Muling pumwesto ang binata. Kumuha ng katawan ng saging at saka sinimula ng ritual. Pagkatapos ng orasyon, sinaksak ang puno. Muli na namang nadinig ng manunugis ang hiyaw ng nilalang. Hindi na hinayaang makawala sa pagkakataong ito. Ay may nanggulo lang sa ritual ko kanina. Pinalikan mo na kagad si Mang Inok. Ayaw mo siyang tigilan kaya hindi rin kita tatantanan. Kaya ngayon, lasapin mo ang ganti kong hayop ka. Wika ni Salem. Dali-daling ipinulupot ng binata ang latigo sa dulo ng puno. Sabay higpit upang masakal. Ganun na lamang ang pagsigaw ng nilalang. Nararamdaman din ni Salem ang pagwawala nito dahil sa paggalaw ng mga sibat. Muling inusala ng orasyon. Sa pagkakataong ito, pupunta sa tahanan ang gabunan habang iniinda ang parusang kasalukuyang pinapataw ng manunugis. Gagabayan ito ng ritual papunta sa tahanan. Nang maramdaman ang presensya ng nilalang sa paligid, dali-daling hinugot ni Salem ang latigo at saka lumabas. Patuloy pa rin sa pag-uusal ng dasal hanggang sa mukhaan na itong kaharap. Nakabulagta ang gabunan ng maratnan sa talahiban. Kagad ding tumayo nang makita ang manunugis. Nakapagpalit pa ito ng anyo, saka sumugod. Kahit papano'y may nauhugot pang lakas. Panay sa pag-ilag si Salem, hindi siya nag-abalang magsayang ng lakas. Patuloy lamang sa pag-atake ang nilalang. Kung minsan pa'y nahihinto dahil sa epekto ng ritual. Gayunpaman, patuloy pa rin ito sa pagsugot. Aba, ayos din ah. Kahit nahihirapan ka na, umaatake ka pa rin. Hindi ka pa ba napapagod? O sige, halika rito. Ibuhos mo ang buong lakas mo hanggang sa wala nang matira. Wika ni Salem. Nilalaro lamang nito ang nilalang. Pinapahabol. At kung makakatsyempo ay hinahambalos ng buntot pagi. Hindi nagtagal. Kusa na itong sumuko nang hindi na kaya ang paglakas ng puwersa ng ritual. Unti-unting humandusay sa lupa at dali-daling nangisay.
Naturingan ang lahi mong pinakamataas at pinakamalakas na uri ng aswang. Pero tataob lang pala kayo sa ritual at mga orasyon ko. Hindi pa nga yun ang sagad ko eh. Pero ito ka, nag-aagaw buhay na. Muli itong nagsagawa ng orasyon. Nawala sa wisyo ang nilalang. Dahan-dahan itong gumapang at binaybay ang daan pauwi sa mismong tahanan. Hindi na ito sinunda ng manunugis. Pinakiramdaman lamang sa enerhiyang inilalabas ng kanyang mga sibat. Nagpatuloy ang ritual hanggang sa nakarating ang nag-aagaw buhay na nilalang sa tahanan. Ilang minuto lamang ang nilakbay. Dahil nasa kaparehong lungsod lamang. Magkaiba lang ang barangay. Sa sandaling makapasok ng bahay, ito ang puntong malalagutan na ito ng hininga. Tinapos na ni Salem ang ritual sa pamamagitan ng panapos na dasal. Sa totoo lang, pwede ka namang magdusa mag-isa sa bahay mo eh, hanggang kamatayan. Kaso, gusto kong aktwal na makita ang paghihirap mo kaya pinapunta pa kita rito. Diyos ko, ang babaw ng rason ng mga aswang sa panahong to. Sinasalakay ang mga taong nagkasala lang ng kaunti. Tapos ito gabunan. Sino ba naman ang papayag na makasal sa isang aswang? Kalokohan. Mabuting at iniwan ni Mang Ino. Dahil baka naging halimaw na rin siya katulad niya. Nasa na ba ang taong yun? Ang haba naman ng pagtulog. Hoy Mang Inok, gising ka na ba? Tinignan ni Salem ang kwartong pinagpapahingahan ni Mang Inok. Bumangon na ito. Ngunit hindi pa gaanong nakakilos. Iniinda pa rin ang panghihina ng katawan. Nilapatan naman ang gamot ng manunugis upang mapabilis ang pagbawi ng lakas. Nang sandaling umayos ang pakiramdam, nagpaalam na rin ang binata. Pasensya na Salem ha. Wala akong may aabot sa inyo kundi pa sa salamat lang. Hindi pa ako nakakasahod tapos marami pang nakaatang sa aking bayarin. Hayaan nyo, kapag nakasweldo na ako, kayo ang una kong babayaran. Magkano ho ba? Ay sus Mariosep, sa dami nang nangyari, bayad pa ang iniisip mo. Manong, ang layunin ko ay makatulong sa kapwa, laban sa mga hindi ordinaryong nilalang, hindi ang kumita ng anumang salapi. Yung sahod mo, ipunin mo para pambayad doon sa punerarya. Nagpunta rito yung mga yun eh. Nabulabog pa yung ginagawa kong ritual. Kaya nakatakas pansamantala yung kalaban. Sila ang una mong bayaran para hindi na bumalik dito. Ang lalakas pa naman ng bunganga. O siya, lalakad na ako Manong ha. Mag-iingat ka. Wika ni Salem. Hinatid pa ito ni Mang Inok hanggang sa kalsada. Pahirap ang makasakay dahil iilan lamang ang may sasakyan sa lugar. Nakarating din naman sa tahanan bago muling sumapit ang gabi. Dali-dali itong sinalubong ng kuyang si Adam. Ano? Naku ba ka nakakabuhat dyan sa apat na sibat mo? Naging matagumpay ba yung lakad mo? Ilang aswang naman ang naitumba mo sa pagkakataong to? Ay nako, hindi pa nga ako nakakaupo. Ang dami mo nang sinasabi. Wala bang makakain dito? Nagugutom na ako eh. Meron sa lamesa. Tinakpan ko yung parte mo. Ano? Napuksa mo ba yung aswang? Tsaka, nasa na pala yung tabakong sinabi ko? Wala kang dali. Naku naman kuya, nanugis ako ng nilalang. Hindi ako nagpunta sa taniman ng tabako. Bumili ka na lang sa tindahan. At syempre may natugis akong aswang no?
Ako pa ba? Ay sus, napakahambog mo talaga. Sandali nga. Parang kakaiba yung pamamaraan mo ngayon ah. Dati, aktwal ka laging nakikipagpalitan ng lakas. Labanan kung labanan. Pero ngayon parang idinaraan mo sa orasyon at ritual eh. Saka yung 4 na sibat, para saan ba yan? Ay nako kuya. Gusto ko lang gumawa ng ibang paraan para makipaglaban sa mga nilalang. Oo, malakas ang tangan ko. Pero syempre, kailangan nating matuto ng iba't ibang paraan para lumaban sa aswang. Ganun ba? O edi ikaw na. Ikaw na itong magaling na manunugis. Kumain ka na roon para magkalaman niyang sikmura mo. Kanino ko pa nadidinig yung reklamo ng mga bituka mo eh. Wika ni Adam. Ngunit kahit ganito man kadalas ang pakikitungo sa kanya ng kapatid, malaki pa rin ang pasasalamat ni Salem kay Adam. Suportado siya nito sa piniling larangan. Alam din ng kapatid na marangal at dakila ang layunin ni Salem na gamitin ang kaalaman, hindi para lamang sa kanyang sarili, kundi para sa kapakanan ng ibang tao. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.